So, papasok kami dito sa Lighthouse Park. Dinala kami ni Julie. Ewan ko, ang pagkaintindi ko sa Lighthouse Park, yung lighthouse ng dagat. Yeah. So, ganun siguro dito. Ang ganda, oh. Wow. Paparada na kami. Kung makikita nyo, 100 years ang binibilang. Yan, oh, napakalaking kahoy. Nasa entrance pa lang kami, makikita nyo yung mga malalaking pine trees. Yan. Yun, oh, kung napapansin nyo, ang lalaki ng mga kahoy talaga. Yan. So there 100 years talaga ang itinagal ng mga kahoy na ito. Yan. Ako nga din to, picturean mo lang ako ng ganyan to. Si Ikay at saka si Toto. Hello to. Si Dai. Shout out kanina. Wala. Tony. Shout out ka kay ano? Kay Toto. Ay ang isa, oh, taga bundok. Si nanay, nandoon yung nanay nagpadidi. Antay muna kami sa kanila. So yun. Gutom na naman ako. So this is a hiking trail. Yan. Ano, may mga big rocky mountain dito sa tabi. Yan. So good for the health. Fresh air. Hindi mainit, good for the health. So ayan na. Hello, hello. Ayan, nagtago yung isa, akala mo ha? Ay, hahabolin ka ng camera. grabe. Yeah. So ayan na. Entrances pa lang, lalaki na ng mga kahoy. Yan. Yan. Ecotourism ng British Columbia. Pababa. Yan. So makikita namin dito yung ano, yung lighthouse nga. So yan, napakalaki kahoy. Pumorma si Day at saka si Ikay. So yeah, marami talagang nag-hike dito kasi hiking trail ito. Family. Ayan. Iba-ibang mga lahi ang makikita mo rito. Hello sir. Ayan. Yun nga, ang lalaki nga ng mga kahoy talaga, nakakatuwa. Sabi ni Toto, iniwan daw siya ng kulot. Dito maganda kasi ano. Ang sarap talaga mag-hiking dito, Day. Kasi init-init. Ang lamig pa, fresh na fresh. Ang sarap ng tayo lang hindi fresh. ecotourism nila dito. Puro punong kahoy, puro ang lalaking kahoy. Sus, buyag. Ayan, oh. May mga trail dyan sa baba kung talagang nature lover ka talaga. May mga daan na pwede kang umikot ng umikot. Ang sarap. Yan, maraming fern. Pako sa atin. Pero yung pako nila dito hindi nakakain, hindi kagaya sa atin malambot. Ito dito matitigas ang pako. Ayun, ang daming nga nag-hiking talaga. Chinese, British, ito may Pilipino representative tayo. See? Maganda, o yan o, napakatas ng bato o likaw, puro pako, puro fern ang taas.
Surprise ang fern doon na. Pwede yatang gulayin na. Si Budayday, oh. Pataas-taas pa ang ano, oh. Oh, yung dalawang bunso, oh. Ayan. Say hi, hello, bunso. Hello. Bunsong babae at saka bunsong lalaki. Si Ikay at saka si Angking nandoon na una na. Ang Ikay, Julie. Si Julie pala. Si Aileen na iwan sa car kasi bagong panganak. So yun. Daming tao dito talaga naglalakad. Mga aso. Holy cow, pababa. Hello King, hello Jolly. Kaway naman. So after 10 minutes of walk, makikita mo mayroong mga bahay dito. Then dito sa Canada, they are very organized. Meron siyang ano, dinner table, picnic table. Pero ito siya, garbage ito. Lagayan ng garbage. So mayroong taga-kolekta din dito. Maintained by the government. At may washroom, may mga washroom dito. Yan. Sa looban. Yan. Yan, bahay, oh. Ganun ka-organized dito. Ganun ka-regulated ang bansang ito. So, after more than 10 minutes of walking, ito tumambad sa amin, Burrard Bay pa rin. Yan. Yan, West Vancouver pa rin ito. So, doon ang ano, city proper, kung saan si Julie nakatira, yun, maraming building. I-zoom natin saglit. Yan. Diyan siya. Yung pet mo? Tapos, the other side, diyan naman siya nagtatrabaho. Yun. So yan, may mga dalawang malaking barko dito. Naka-angkla. What pose should I do? Yung apat na bata, maliban kay Aileen, dahil bagong panganak, ayun, nag-i-enjoy pa sila sa nature. Si Toto, si Jolie, si Angking, at saka si Ikay. Yun. Plus, the mother. Mahirap talaga ang daan. Rough road plus papuntang lighthouse. Ito, may mga bahay kaming nadadaanan. Ganito ang bahay namin sa Sambud noon. Shingles or veneer na tinatawag namin, pero gawa sa kahoy lahat yun. Wala lang glass. Yung bahay namin sa Sambud, ganito, shingles or veneer gawa sa kahoy, pero walang glass, kagaya nito yun. Yan. But dito mayroong magandang bahay. Stako na to, stako. So nandito na kami sa pinaka-end ng Lighthouse Park. Ito, may magandang bahay, White House dito. So yan, ito siya, Point Lighthouse. Yan. So nandun yung lighthouse. Sarado. Ayaw papasukan. Maganda sana kung makapasok doon. May daan sana, oh. Pero for now wala. Light on the rock. Ito siya. Keepers on the light. Yan. So kung nung unang panahon mangingisda ka, ito yung viewpoint mo rito para di ka maligaw. Panahon pa pala to ng World War II. Balik na, balik na. Pagod.
Actually dito napakaraming trail kung gusto mo. Pero limited time kami. Kaya balik na muna. Okay. So, si Toto, ayun, my boy, nandun sa taas, umakyat. Hoy, si Coco nandito. Ayun, ang aking nag-iisang unico iho. Lalaking lalaki, umakyat sa napakalaking bato. Ingat ka lang dyan. Yan. Pero hindi naman siya umakyat talaga sa taas. So ayan, napakagandang eco-diversity. Yan o. Straight lahat ng mga kahoy dito. Hello Day. Hello, yan. Pauwi na tulo talaga ang ano, pawis. Oo. Very good talaga. Ayan o. Ito yung punong kahoy nila dito, napakaganda oh. Ang laki. Bawal yata mamutol ng puno dito eh. Pinreserve talaga nila tong lugar na to. So yan. Maraming trail pero yung main trail lang nilakad namin para makarami pa kaming pasyal sa ibang pasyalan. Ayun. Sus, oh. Ganda, mga fern, daming puno. Pero itong kagubatan na to, kung sa Pilipinas ito, maraming fruit bearing trees dito. Maraming mga very lively songbird. Dito, I don't know, nangawala na daw yung mga native birds dito. Pero mabubuhay pa naman talaga sila rito kasi forest ito eh. So yan, ito laro, pinalaro yung mga bata oh. Andun yung nanay, tulay-tulay sila sa batang. Yan, kung nakikita nyo. Yan, very nature ang activities. Kung ikaw ay laki ng probinsya kagaya ko, laki ako sa laging area, na-appreciate ko tong mga ganito, yan, mga hiking trail dyan. Na-appreciate ko tong ganito, yung eco-diversity place. Kasi unang-una, ang hangin dito ay very fresh. Very fresh ang hangin dito. Alin? That grew on a tree. Yan siya. Kahoy yan, naputol. So, magiging ano man yan siya, yung mataba na na lupa. Then may nahulog na seed, kaya tumubo yan. Ang magbibinipit sa, magprivilege sa niya, sa katawan niya, yung bagong tubo. Kaya kita mo, mas malaki siya kaysa sa iba. Yeah, watch out. You can get texture. Oo. At saka maganda yung tubo niya. Kasi ano yan, fertilizer yan. Hanggang sa mabubulok yan, fertilizer. Yun ang nutrients niya. Tingnan mo to doon, no? May tumubo din, no? Oo. That's a nature. Angking, Jolie, Ikhay, and Toto. Galing ah. Si Madero, dala nang iwan na. Oh. Sanay kasi yan sa mayahay, kaso lang kagaya ko at saka ni Mader, hit na talaga kami. Kaya medyo mabigat ang katawan pag sa mga ganitong hiking. Ayun, no? Napakagandang kahoy, oh. Oh. Dito, ang malaking kahoy na putol, pabubulokin lang. O yan. Pero sa atin, that's a good lumber. Iba pa naman ang mga kahoy dito, napakaganda.
matigas, matagal mabulok. Dahil siguro sa may winter dito. Ayun, ang taas ng kahoy, laki oh. Laki. Very good lumber, straight na straight. Pero, yun nga, they are very rich in natural resources, especially in lumber. So, wala na sa kanila. Ang mga tao hindi nagpuputol ng kahoy sa kagubatan. Doon sila nangunguha ng kahoy sa sa hardware para sa bahay. Kaya very regulated at saka ang government dito sila regulated, ang mga batas dito, ang rules dito talagang pinapatupad. At saka kung ikaw gagawa ka ng bahay, manguha ka rito, ay pumunta ka na lang sa hardware. Maganda pa ang kahoy na makuha mo galing na sa lumber yard. Yun. Diyan sa atin meron din, pero may mga pa sa probinsya na nangunguha pa talaga ng kahoy without permit. So, andito na kami sa parking lot. Pabalik na kami. Yan. I hope na masaya kayo, nag-enjoy kayo sa aming hiking trail dito sa lighthouse. Ano pala yung lighthouse na yun ay panahon pa ng World War II. Meron talagang keeper doon sa lighthouse na yun. Yan. Main course lang ang pinuntahan namin, main road. Balik na kami. Pero kung gusto mo talagang ubusin ang mga trail dito, maganda, very nature. So, bye-bye na, Bods. Bye. Okay.